ng mga sino man tatakbo or yung mga nasa pwesto. Yung nakakalungkot lang for me is parang you swear to the contents of the salin eh. Parang, yes, we can argue na we have to determine kung ano yung range na pwedeng payagan, etc. And maybe the senator judges will do that. Pero the fact na nagsinungaling ka dahil nag-swear ka dun eh, it's may kulang. For me, it's a big issue for me. So sana hindi makalimutan yun ng mga senator judges. Tanong din natin kay Miss San Jose, no, Roxanne, itong ang sukatan, itong SALN, is this grave enough an offense to cost the Supreme Court Chief Justice his position? Naniniwala po ako dyan kasi nga yung SALN, it's part of public trust. Kaya nga yung sweldo mo bilang politician, maliit lang tapos ang dami-dami mong properties. So nakakapagtaka ako at kami mga estudyante or mga kabataan kung saan ho nang galing yan. So naniniwala ko sa base sa SALN mo lang, pwede ka na matanggal kasi nga nagtataka kami kung saan mo kinuha yan. Either ba ninakaw mo yan or pinaghirapan mo ba yan? Kung ninakaw mo yan, then you don't deserve to be in public office. Alright, merong mga katanungan mula sa ating kasamang si Nikki. Yes, meron lang ako isang katanungan bago kay turn over dito sa mga raring to ask na ating mga estudyanteng kasama dito, no? Sakali lang theoretically, I would like to ask our lawyers kung mahaba yung lull nitong yung recess, more than 1 month. Within this period, let's say napagdesisyon na ni Chief Justice Corona na ayoko na, magre-resign na ako. Anong mangyayari? Tigil na yung paglilitis? Tapos na ba? Ganun ba yung mangyayari? Attorney. Who would want to answer? Yes. Definitely. Sige po. I think so. And in fact, if the Chief Justice would be truthful to the Code of Judicial Ethics, no, I would call on him to do just that, no. Bakit po? Kasi at this point there is already doubt, no. And he is not now performing his task under the Code of Judicial Ethics. Bakit po? Ano pang nakalagay sa Code of Judicial Ethics? That it is necessary for the judges individually or collectively to give respect and honor to the judicial office as a public trust, and that they should endeavor to enhance this public trust and confidence of the people. So kung may doubt na sa kanya, beyond reproach siya, no? highest form of integrity dapat ang meron siya, siguro po, yun ang supreme sacrifice that he can do to spare the judiciary and the whole country. Gusto ko rin hingan ng follow-up tungkol dyan sa tanong na yan ng ating legal ethics professor na si Attorney Erickson. Para po sa aking paniniwala, ganito lang po yan eh. Kung ako ay isang MTC judge sa isang malayong lugar, ako'y hirap na hirap sa aking load ng kaso, minsan ang aking sweldo ay nalilate. Tapos makikita ko sa impeachment trial na ang pinuno ng aking department o ng branch of government ay may ganitong perception, may ganyang perception. Para pong you put into question yung moral ascendancy mo. At yun nga po, tama po ang sabi ni kumpanyera kanina na there is as members of the judiciary, you have to be always mindful of the trust reposed in you, and that trust must always be borne by you with due diligence and utmost fidelity. Yes, okay. Ma'am Nikki. Yes, merong katanungan ang ating isa sa mga estudyante, si Mary Grace Barrientos ng UE. Mary Grace? Gusto ko lang po sanang itanong, if ever man po na mapawalang visa po yung kay Corona po, mag-i-stay pa po ba siya or magre-resign na po siya? Kung magre-resign na po ba or mag-i-stay pa rin siya kahit ayaw na sa kanya ni Pino? Okay. Sino pong Senator Sagisag? Kung mag-stay pa rin po ba daw siya, ayaw na ni Pinoy sa kanya, oo. Meron factor po ba yung gusto or ayaw siya ni Pinoy sa kanyang dapat maging desisyon? Hindi naman si Pinoy dito eh. Sa impeachment, the entire nation. This is a national inquest into the conduct of a high government official. Kaya kung ma-acquit man siya on a technicality, although this would be very sad dahil as I have written,
Do sa kaso ni Plato ay mere usec na yun, napabayaan din, inattention na walang mali siya. Suspended for 6 months without pay. Eh di yun nga, kaya I'd be happy na suspendihin na 6 months without pay dahil that may get enough votes. Baka yung outright removal, baka maging problema. And then, another case will be refiled sa darating na taon. Eh, kaya yun nga, we have to appeal to him na to make some sacrifice dahil sa kabutihan ng nakararami, hindi ng iisang pamilya. Kathy, baling tayo dito, left side of the hall. May mga estudyante din kasama si Gio. May isa pa pong katanungan para kay Senator Sagisag mula kay Bell ng University of the East. Good afternoon po. Since nakikita po natin na ang prosecutor, ang pinakamalakas po na ebidensya ng prosecutor is about the SALN, ano po ba dapat? Ano po bang mas importante? Yung disclosure po ba nito o yung nilalaman nito ng SALN? Alright, ang katanungan na yan ay para kay I Senador. have some familiarity with 6713 dahil Senator Salonga and I co-authored it along with Senators Mercado and Gingona. And I shepherded it from first reading hanggang sa conference committee. Eh dyan, talagang kaya crucial na ang resumption ng hearing May. Dahil by April 30, dapat magsusumite na naman ng bagong 6713. Titingnan natin kung anong nilalaman nun. Dahil yan ang isang issue nga eh. Lumabas na yung dollar account, i-reflect ba yan? Kaya dito, this is a very critical tool and at the same time, nabuhay pati yung 3019 na hinihingi naman from any public servant a statement kung gaano ang taxes sa binayad ng nakarang taon plus family expenses. Ang dami ngayon sumisipa. Naku, ang hirap gawin yan. Aba, if they want, they can repeal the law. Pero hanggang nandyan yan, sundin natin. Hindi naman tanga yan sina Senators Tolentino, Recto, and a certain Senator Ferdinand Marcos noong 1960. Eh, hindi, hanggang ngayon, hindi sinusunod eh. But the law is not dead. It is slumbering. Ginising ng CSC this year. Pero pinospone naman. Oo nga po. Meron pa pong isang katanungan to any of the lawyers daw po mula kay Martin sa De La Salle Greenheads. Good afternoon. If the real owner of Basa Guidote proves that Cristina Corona is not the real representative, what will happen to the sale of the property? Will Mayor Lito Atienza be held liable for the sale? O, tanungin naman natin si Attorney Furong. Magiging liable daw po ba si Mayor Atienza dahil dito sa naging transaksyon noong, I think it was 2001, no? Unang-una, mukhang wala namang kumu-question dun sa bentahan ng nasabing ari-arian ng Basa Guidote Enterprises, di ba? So, until then, dapat meron muna magreklamo kung tama nga o hindi or authorized nga o hindi yung pagbenta ng nasabing ari-arian. So, para sa akin, medyo parang may pagka-immaterial to, but then this is material insofar as the source of the funds that was declared by the Chief Justice in his SALN or sources of income to purchase the other properties that he declared in his SALN. Attorney, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina na medyo ang perception mo ay hindi nga po naging handa ang prosekusyon. Pero kahit na po hindi po sila handa, nung pumasok po sila sa Senate trial, sa tingin niyo po ba naprotektahan ng Senate sitting as an impeachment court yung karapatan naman ng Chief Justice in the manner that they conducted the trial, yung proseso ng mismong pagdinig? Sa tingin ko medyo napakaluwag ng impeachment court in the admission of evidence against the Chief Justice. But be that as it may, I think the Chief Justice can fully well defend himself. Kaya nga, ako naman bilang ang training ko kasi as a defense lawyer, so palagi akong patunayan mo muna yung akusasyon mo bago ako sumagot. Or, di ba? Ano kami, hindi kami naniniwala sa mga chismis, mga sabi-sabi.
training namin sa korte. Patunayan mo yung aligasyon mo bago kita patulan, ganun. So, para sa akin talagang parang due process, talaga ako. I believe in due process, kaya dapat pagbigyan natin na tapusin nila yung defense evidence. Kung ano man nasabi o napatunayan ng prosecution, I think the Chief Justice is very well defended by his own lawyers. That's good. Due process, no? Ito rin yung overall stand din ng IBP. Ng IBP, right. Meron din naman tayong katanungan mula sa ating new media desk, no, sa @ptv.ph. To anyone daw, mula kay Kay Seno sa Facebook. Kailan po ba na isabatas ang bank law na nagbabawal sa pagbukas ng dollar account? Kung ito po ba ay mabuksan, makukuha na po ba natin ang sagot sa tanong kung corrupt nga si CJ Corona o hindi? Okay. Yung restriction po, ma'am, sa pagbukas ng accounts, specifically yung dollar account. accounts. Oo. Actually, foreign currency deposit. Oo. Magiging factor daw po ba ito doon sa desisyon o doon sa perception na naging corrupt o tiwali ang ating Chief Justice? Firstly po, yung batas na yun, matagal na 70s pa yung batas na yun. And then kung magiging factor na whether corrupt o hindi, definitely, ang talagang titingnan mo lang, miski na wala nga yung dollar account na yun, as Senator Segisig said, tingnan mo yung SALN. Yung SALN, hindi po scratch paper yan. No? Ito ay sworn statement. And kanya nga ho ito napaka-importante, nasa Constitution ho ito. So kung ito ay hindi mo ginawa, then talagang paglabag sa Constitution yon, dahil naka-provide ho yan. At ang pinaka-importante po dito, may acquisition cost po ito No? At yun ang dapat na unang-una talaga at hindi dapat pabayaan na ilagay. Bakit po? Ito po kasi ang magdedetermine kung yung kinita mo ay tama sa pinangbili mo. Ito yung, because this SALN is a statement of your asset, para pong balance sheet yan Ito po ang asset mo, these are my properties, minus my liabilities, ito ang balansi ko. So, pag tiningnan nila, napakarami mo namang asset, ito lang ang kita mo. Doon po ang determinasyon kung ang isang public official pwedeng sampahan ng anti-corruption. Kasi may presumption po yan If your assets are not commensurate to what you are receiving, then there is a presumption that it is ill-gotten. So, ito po ang diferensya dito. Dito pa lang po sa pinakita na may diferensya talaga yung SALN ni Chief Justice Corona at saka yung kanyang income, ito po yung dapat na i-explain, no? Hindi din naman natin alam kung yung 31 million na nandun sa PS Bank account niya, yung 34.7 na binayad ng city sa Manila sa Basagidote. Wala pa pong ganon. Hindi pa po natin nakokonekta. Hindi pa nila nakokonekta. So, yun po yun. Hindi natin alam. Meron po tayong katanungan mula kay Don Carlo Macario ng University of the East. Don? Gusto ko lang po itanong kung if ever po na mapatunayan na yung mga asset po ni CJ Corona are ill-gotten, ano po